Ang bagong teknik na parang tumagos lang si Arthur sa sobrang bilis. Ngunit hindi makapaniwala si Wen sa mga lods kung paano nagagawa ni Arthur bilang isang mababang nilalang ang Mirage Walk, ang mana art style ng Thyestes clan, na dahilan kung bakit sila ang pinakamalakas sa hand-to-hand combat sa lahat ng angkan ng mga Ashura. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang bato na parang gusali sa sobrang taas at nasa ibabang bahagi lang ang bangin na tinalunan ng ating bida. So ang lugar na ito mga lods ay parang base glades lang ng Dikatin. Ipinakita ang tatlong raptor squirrel na nag-having a good time habang kumakain at bigla nga silang may napansin kung saan biglang sumulpot si Arthur sa gilid mula sa damuhan ngunit walang naabutan ng ating bida sa bilis tumakbo ng mga squirrel. Kaya napamura na lamang siya dahil ang ingay daw ng bell na nasa liig niya. Napakamot si Arthur sa kanyang ulo at tumalikod na lamang dala-dala ang napakabigat niyang balikat habang napabuntong hininga. Sinabi ni Arthur na matapos ang ilang araw na pag-oobserba sa mga raptor squirrel, nalaman niya na hindi lang pala ang bell ang dahilan kung bakit naaalerto ang mga squirrel sa kanyang presensya. Hindi talaga nakakatulong sa kanya ang bell, ngunit nalaman niya ang mga squirrel na ito ay sobrang sensitive sa mana. Napansin niya na ang mga raptor squirrel ay nasa pinakailalim ng food chain at nakabuo ang mga ito ng napakatalas na pandama upang punan ng kakulangan nila sa pisikal na lakas, na kahit itago niya pa ang kanyang presensya ay hindi pa rin sapat para sa mga squirrel na to at kailangan niya pang umisip ng ibang paraan. Kalaunan, nalaman niya kung paano huhulihin ang mga squirrel. Sinubukan niyang i-withdraw ang lahat niyang mana na patuloy na umiikot sa kanyang buong katawan. Ngunit isa itong napakalaking panganib na kailangan niyang tanggapin dahil iiwan niya ang kanyang katawan na walang depensa sa isang hindi pamilyar na lugar. Subalit hindi pa rin sapat ang pag-retract lang ng mana dahil kalaunan na-realize niya na kailangan talagang malinaw ang kanyang isipan at intensyon kapag bibiktimahin niya ang mga hayop na yon. Biglang napansin ni Arthur na may gumuho na squirrel sa gilid ng damuhan habang siya ay nagme-meditate, kung saan napansin niya na naging kampante ang mga ito kapag pinipigilan niya ang kanyang mana. Kaya sinubukan niyang hulihin ngunit nabigo pa rin ang ating bida kung kaya't sinabi na lamang niyang sobrang dali lang isipin kung paano hulihin ngunit napakahirap hulihin ang mga hayop na to. Umabot pa siya ng ilang araw sa kakasubok, ngunit patuloy niyang sinusubukan ng limitasyon ng mga squirrel at mayroon siyang nalaman na tatlong bagay. Na una, ang katotohanan kahit kaunting patak lang ng kanyang purified mana ay hindi sila agad lumalayo. Ngunit sapat na ito sa pandama ng mga squirrel upang maalarma, hanggang sa puntong hindi mo na sila kayang hulihin. Ang pangalawang napaka-interesanting bagay na nalaman niya, kapag ini-internalize niya ang kanyang mana sa loob ng kanyang katawan, hindi na trigger o naaalarma ang mga squirrel. Ngunit too much concentration and focus, ang kanyang intent sa isipan ay lalabas naman ng kusa na dahilan sa paglayo ng mga squirrel. Ang huling bagay na nalaman niya, at mukhang ito ang pinaka-useful sa lahat, kung saan ang external mana flow ay hindi gumugulat sa mga squirrel o kahit maramdaman man lang. Naglagay ng mga pagkain si Arthur upang bumalik ang mga squirrel at muli siyang nag-meditate. Sinabi niya na bilang isang augmenter, ang responsable sa pagpapakalat ng kanyang mana sa buong katawan galing sa kanyang core ay ang mana channels, na siyang prominent kaysa sa mana veins, which is ginagamit nila upang mag-absorb ng atmospheric mana papunta sa kanilang katawan. So ibig sabihin nito mga lods, ang mana channels ang prominent na ginagamit ng mga augmenter, at ang mana veins naman na siyang uma-absorb ng atmospheric mana ang siyang ginagamit naman ng mga conjurer. However, para sa teknik na ito, kailangan niyang balansehin ang output ng kanyang purified mana galing sa kanyang core sa pamamagitan ng mana channels at ang input ng atmospheric mana sa pamamagitan naman ng mana veins. Wika ni Arthur na ilang taon na rin mula nung tinuruan siya ni Sylvia ng mana rotation for the first time, at ngayon nagagamit niya ang mana rotation na parang hindi niya na namamalayan na talagang nakakatulong sa kanya sa mga bagong teknik. Kaya sa pamamagitan ng perfect balance ng
input at output ng mana channels at mana veins, magagawa niyang ma-utilize ang mana na walang makakasense sa kanya na ginagamit niya ito. Binuksan ni Arthur ang isa niyang mata at dito'y nakita niya na kinakain na ng mga squirrel ang mga mushroom na inilagay niya sa kanyang harapan, kaya napangiti na lamang si Arthur na napasabing yes, sa sobrang saya at hindi na siya sumubok pang hulihin ng mga squirrel. At least alam niya na kung paano sa susunod na pagkakataon. Nagpalipas muna ng gabi si Arthur upang ihanda ang sarili at napaisip kung kumusta na kaya si Selvi. Sana maayos lang ang pagtitraining ng kanyang band. At napaisip rin siya kung ano na ngayon ang ginagawa ng kanyang pamilya, pati kay Tesha. Kinaumagahan, naglagay ng palatandaan si Arthur. Gumuhit siya ng linya sa harap ng puno na tinutulugan niya at sinabi na kailangan niyang gamitin ng kanyang mana sa pag-burst papunta sa Raptor Squirrel bago pa ito makapag-react sa tunog ng bell. Kailangan niyang pumunta sa puno bago tumunog ang bell at upang magawa niya ito, kailangan niya muna ng sapat na mana para makagalaw ng mabilis with high speed fast enough na hindi nagsishake ang bell. Ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata upang muling balansehin ang output at input ng kanyang atmospheric mana at purified mana para itago ang kanyang presensya. Ngunit nang sinubukan ni Arthur ang teknik na ito, naaabutan pa rin siya ng tunog bago siya makarating sa posisyon na pupuntahan niya. Hanggang sa paulit-ulit na umiikot ang ating bida para subukan ng paulit-ulit ang teknik na naisip niya, ngunit tumutunog pa rin ang bell na nasa kanyang leeg. Sinabi ni Arthur na binibigyan daw ng diin ni Cordray ang pagkontrol at pagdaloy ng lakas ng mana habang minamanipula ang presensya. Kaya ang pagbura ng presensya na halos hindi matutuntun ng iyong mana sa atmosphere at agarang pagkuha ng bilis upang maabot ang kalaban ay isang kasanayan na dapat niyang matutunan na sinusubukan ni Winsome sa kanya. Lumakad si Arthur habang umaapaw ang itim na aura hanggang sa nagtapos ang araw na pinapractice niya ang bagong teknik na ito, kaya napabuntong hininga na lamang si Arthur at napangiti nang na-realize na this time magagawa niya na ito. Napansin ni Winsome na biglang nagpunta si Arthur sa open space na lugar kung saan kumakain ang mga squirrel. Kaya napatanong siya kung ano ang pinaplano ng batang ito. 2 linggo na ang lumipas. Sumobra ata siya sa pagtitiwala ni Arthur na makakahuli ka agad ng squirrel na sobrang hirap naman talaga hulihin. Nakita ni Winsome na kumakain lang din sa distansya mula kay Arthur ang mga squirrel. Alam niya na ang buntot ng squirrel ang nakakasense na mana fluctuation o kahit kaunting movement lang sa paligid. Ngunit simple lang namang mag-isip ang mga squirrel. Ang kailangan lang namang gawin ni Arthur ay burahin ng kanyang mana presence at panatilihin ang sarili na walang emosyon habang may pain sa kamay. Pero kahit papano, kahit hindi ito nakakuha ng squirrel, at least nagawa ng batang ito ang kasanayang gusto niyang matutunan ni Arthur. Biglang napansin ni Winsome ang ginawa ni Arthur kung saan parang spirito lang naman ang ating bida na tumagos sa hangin na lumapit sa squirrel sa sobrang bilis na hindi man lang nakapag-react ang squirrel sa movement ng ating bida. Kaya nang nakuha ni Arthur ang Raptor Squirrel, saka pa nagtunog ang bell na nasa leeg niya. Habang si Winsome may gulat na gulat sa kanyang nakita at hindi siya makapaniwala na nagawang makumpleto ni Arthur ang first step ng Mirage Walk na para sa isang batang tao na isang mababang nilalang, nagawa nito kaagad masunggab ang fundamentals ng Mirage Walk. Ang essence kung bakit nangingibabaw ang Tayases clan sa lahat ng angkan pagdating sa pisikal na laban, at nakuha lang naman ito ni Arthur sa pamamagitan ng panunood ni Cordray. Kaya napatanong si Arthur kung gaano kaya kalayo ang marating ni Arthur sa susunod na 5 o 10 taon mula ngayon. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!